Matindi. Laglagan talaga. Laglagan na ho. Ang mga Duterte vloggers or DS, Duterte supporters, naglaglagan na. Harry Roque, nasa likod pala ng fake video. Alam mo yung fake video ni Pangulong Marcos? Yung pulburon video nung last year. Napakainit po ng issue ng pulburon na yan. Puro fake news talaga. At ang mastermind pala dyan, parang gano'n ang dating, or na promotor nito, o nasa likod nito, parang si Roque. Kasi idiniin siya nung kanyang kasamahan. DS vlogger, nasa din nagkita-kita sa Hong Kong, nagrally sa Hong Kong, kumain sa Hong Kong, nung nagdidinner na, ayun na ho, ini-expose na ni Harry Roque na siya ay mayroong video na ilalabas at pinag-usapan doon kung paano ilalabas. At ang priority yata nila sa abroad, kaya pala sa Vancouver, Canada nilabas yan kasi gusto nila international, sirain si Pangulong Marcos. Ang layunin, sirain ang Pangulong Marcos sa fake pulburon video sa international community. Kaya doon sila nag-meeting sa Hong Kong, tapos sa Vancouver, Canada, kanilang inilabas. At ang itinuturo nitong si Vincent, Pobos, itong testigo, may sinumpaang salaysay, tinanong ni Congressman Acop kahapon sa hearing at umamin siya na siya ay kasama dun sa meeting at ang pinag-uusapan ay tungkol sa pulburon video na fake naman. Ayun ang matindi. At si Harry Roque daw ang naglabas nito. Si Harry Roque din ang nagyaya ng dinner after nung kanyang rally, nung nausog na rally nila. Sabi nila yung matapang na rally. Ano matapang? Puro kalokohan lang pinaggagawa. Ayan o. Anong nangyari? Eto, ini-expose na. Kita niyo itong video ito? Yan, sample lang. Pakita ko lang. Yan, dalawang yan. Yan po ay si Congressman Acop at saka yung testigo na may sinumpaang salaysay. Ayan. Pakikita ko lang. Dahil piplay ko po yan. Kaya ako pinapakita. Yan po yung testigo. Pakinggan po ninyo yung sinabi niya. Para maliwanagan po kayo dito sa kanyang expose. Ito hindi ho verbal. Meron siyang sinumpaan na salaysay. May sinumpaang salaysay siya na kanyang pagpapatunay na fake video ang pulburon na pinaputok nung nakaraang taon 2024 laban kay Pangulong Marcos ng grupo ni Harry Roque. Diba? Kita nyo? Lumabas din po ang katotohanan. Hindi man na agad-agad, pero atin na pong napatunayan na talagang itong video ni PBBM na sinasabing pulburon video, ito po ay peke. Ito po ay altered. Ito po ay AI, deep fake. Kaya doon po sa mga nagde-debunk, doon po sa mga nagpapatunay na totoo daw po itong video na ito, pahiyang-pahiya po kayo. At alam ko na kailangan nyo lang naman talagang gawin yan na sinasabi nyong totoo yung video na yan. Kasi nga, gustong-gusto ninyo na mapabagsak si PBBM sa kanyang kinauupuan ngayon. Dyan sa Malacanang. Pero, mahirap pong pabagsakin ng taong wala namang ginagawang masama at ang tanging ginagawa lamang ay ang para sa kabutihan ng inang bayan. Ngayon po, ito pong mga ganitong senaryo, worldwide po itong mapapanood. Dahil nandyan po ang YouTube. Nakalive po sa YouTube ang hearing na yan. Napakaraming nanonood. Napakarami rin pong mga media outlet, mainstream media, ang nag-crop ng video na kung saan ay hina-highlights po ang interrogate o pagtatanong nito nga si Congressman Acop kay Pebbles Talakera. Ngayon po, etong masama. Ito ang siste. Ang mga DDS po talaga, hindi na akma sa kanila yung engot, tanga, bobo, mangmang. Hindi na po hindi na po akma sa kanila. Meron pa ba kayong naiisip na word na mas malalim pa sa katangahan nitong mga DDS na ito? At ang sinasabi po nila ngayon, nakikita ko rin sa mga comment section. Naku po, sinisiraan lang daw si Harry Roque. Bakit kailangan siraan si Harry Roque? Saka isa pa, itong si Harry Roque nga ang naglabas niyaan doon po sa Vancouver, Canada ng video na yan.
Ngayon po, kahit na sabihin na natin merong nagpapatunay na peke itong video na ito talaga'y edited lamang, at nilagay lang yung mukha ni PBBM dyan. Kitang-kita naman sa haircut, hindi si PBBM yan. Sa mga susuot na damit, hindi si PBBM yan. Hindi nagsusuot ng ganyan si PBBM. Pati doon sa body build, medyo mataba eh. Diba? So, kahit po meron nang nagpapatunay na isang pebbles, na sinasabi nga pong etong video na ito ay AI or deepfake or peke. Ang mga DDS, ayaw pa rin pong maniwala. At ang pinapaniwalaan pa rin po nila, si Harry Roque. Ito yung video, ito yung kainan. Kasi naka-left sa photo. Ayan, kumakain sila sa Hong Kong. Yung nakatayo po na white, ayan, kinikinala niya. si Miss Sarogando Sasso. Ayan o. Okay. Ito yung kasunod. Sumunod po si Miss Joey. Next, si Sec Trixie, si Attorney Vic. And then yung nakaupo pong green is si... Ayan o, habang kinikilala nitong testigo, yung mga kasama niya habang kumakain sa Hong Kong noong nakaraang taon para doon pag-usapan paano ilabas ang fake video, fake pulburon video para sirain ang Pangulong Marcos sa international community. Napakasama ng plano. Sisirain ang imahe ng Pilipinas at ng Pangulo sa international community ng grupong ito. Pebbles, may binanggit din ni Atty. Roque na sinabi niya na kaya niyang magpabagsak ng gobyerno. Wow. Tama rin po ba pagkabasa ko dito sa affidavit po ninyo? Yes po, Mr. Chair. Ang exactly sinabi niyo dyan is nagkamali sila, magaling akong magbagsak ng gobyerno. Wow. Rebellion yan. Sedition yan. Matindi. Roque, yari ka rito. Sa tingin mo, kaya po ba niya talaga? Mr. Chair, hindi po, kasi nagtatago po siya ngayon eh. Natawa naman ako doon. Oo nga, nagtatago kasi. May asylum pa nga. Naloko na. Well, alam po ninyo, yung kaya daw niyang magpabagsak o siya, nagkamali daw siya, parang nagkamali ang gobyerno, kinalaban siya, kaya daw niya magpabagsak ng gobyerno. Rebellion po yun. Sedition yan. Wow, Harry Roque. Matindi itong testigong ito. Abogado ka? Bakit ka nagsalita ng ganyan? At itong iyong isinama sa meeting, kasi sabi nitong testigo, siya yung pinapunta ng Hong Kong, tapos pagkatapos ng rally, ay tinawagan si Harry Roque, o may dinner pa tayo. Tapos si Harry Roque parang nagbayad. Yung pala talagang ang plano ay pagpapabagsak sa gobyerno sa pagpapakalat ng fake video, fake picture ni PBBM sa isyu ng pulburo. Tuloy natin. Po sinayang ni Harry Roque ang kanyang karir, no? At napakahirap ng kanyang ginagawa ngayon na pagtatago sa ibang bansa. Kung tatanungin mo si Harry Roque ngayon, tanungin mo siya, masaya ka ba sa ginagawa mo? Sasabihin niya masaya siya. Sasabihin niya okay siya. Pero, Diyos ko, alam nating lahat, napakahirap ng sitwasyon ni Harry Roque na nagtatago. Hanggang kailan siya magtatago? Hanggang kailan kakayanin ng kanyang pera ang pagtatago? Diba? Kahit na sabihin mong meron kang bilyong-bilyong pera sa bangko, pero yung ginagastos po ni Harry Roque sa palipat-lipat, sa pagtira sa isang lugar, sa isang bansa kung saan siya makakapagtago, naku, napaka gastos, napakahirap po. At isa pa sa pagsubok nakakaharapin ni Harry Roque ay yung malayo siya sa kanyang pamilya. Diba, hindi naman niya pwedeng kasama niya, karay-karay niya ang kanyang pamilya kung saan siya magpupunta, diba? Kung saan siya magtatago, diba? Kaya eto unang kinarma si Kibulok. Actually, hindi si Kibulok, si Bantag, si Tebes, si Kibulok, tapos si Digong. Etong si Harry Roque kasama po sa mga kinakarmang mga kaalyado ni Digong kasi kahit naman nung panahon ng panunungkulan ni Digong, nakikita na po natin itong si Harry Roque na laging pinagtatakpan si Digong. Laging pinagtatanggol si Digong kahit mali na. So, yan na yung karma ni Harry Roque. Grabe. Sa iyong interpretation, Pebbles, nung gabi na yon,
kung ano man ang pinag-usapan nyo doon, specifically yung supposed photo na gumamit ng cocaine si PBBM ay parte ng plano na pabasagin ng gobyerno ayon kay Harry Roque? Sabi. Sa palagay ko po, Mr. Chair, parte po yun ang plano ng gusto nilang pabagsakin ng presidente. Okay. Meron po bang ibang pinag-usapan pa nung gabi ngayon? Wala na po, Mr. Chair. Wala na. Okay. Now, meron ka rin binanggit dito sa iyong affidavit, yung may rally sa Vancouver, Canada. Yun na. Dito po yata, ini-release officially yung photo na pinag-usapan ninyo doon sa Hong Kong may rally. Yes po, Mr. Chair. Comsec, paki-plus po ang video clip na nagpapakita ng pag-release ng Pulveron video sa rally sa Vancouver. Hindi ko na ipapakita yun, kasi fake nga yan eh. Yan si Roque, oh. Ayan, oh. Tuwan-tuwa pa sila. Ay, fake naman pala. Thank you. Pebbles, nandun ka ba sa rally sa Vancouver? Wala po, Mr. Chair. Paano, kung wala ka po doon, paano mo nalaman ito? Naka-live po yan, Mr. Chair. Viral yan. Nag-live po sila dyan. May nag-abiso sa'yo na magla-live sila. Wala po, Mr. Chair. Pero kasi, pag binuksan niyo po yung social media, yung Facebook, yan po yung trending. Oh, yes, yes. Yun ang Viral trending. talaga yan. Pebbles, mapapansin sa isang video na si Atty. Roque mismo ang nasa entablado at nangunguna sa rally. Tama. Yes po, Mr. Chair. Siya rin ang nagbibigay ng pahayag sa harap ng mga tao, kaya masasabi ba natin na aktibo siyang bahagi ng event na ito? Yes po, Mr. Chair. So, malinaw na si Atty. Roque ang isa sa mga pangunahing personalidad sa rally kung saan inilabas ang Pulveron video. Yes po, Mr. Chair. At base sa video, siya mismo ang nasa sentro ng kaganapan. Tama rin. Yes po, Mr. Chair. Hindi na po ako magtatanong doon. May ipapakita akong video. Paki-plus po yung video na sinabit ni Pebbles bilang Annex B ng kanyang affidavit. Comsec. Ay, ito na nga yung picture. Ayaw ko na ipakita sa inyo. Kasi fake nga yan. Yung mukha ni... Mr. Chair. Tinake yung mukha ni BBM. Video na pinadala sa iyo ni Maharlika noong July 22. Yes po, Mr. Chair. Ito rin po ba ang tinaguri ang Pulveron video? Yes po, Mr. Chair. Pwede po bang ipaliwanag nyo sa akin? Ano po bang sinasabi o nakakita dito sa video na ito? Naggumagamit po Ayan, no? ang presidente ng droga. Okay. Oh, fake naman. Grabe talaga sila, no? Meron din dito sa iyong affidavit. Binanggit mo yung isang raw version at yung enhanced version. Pakipaliwanag po sa amin. Ano po ang ibig sabihin nito sa iyong affidavit? Yung raw version po kasi, kapag tinignan nyo, hindi nyo siya masasabi na kahit na hindi po siya talaga, hindi nyo rin po talaga masasabi na si PBBM. So, in-enhance po nila yung video para mas maging maliwanag at mas makita. Okay. Live bilos yan. Criminal case. Criminal. Ang ibig nyo bang sabihin, na-edit yung video? Yes po, Mr. Chair. Enhanced version? Maski po yung raw video, hindi po ka naniniwala na si PBBM yan. Ano po yung inyong basihan? Kasi po, Chairman, kanay, pwede pakiulit yung sinabi mo kanina, Miss Kunanan? alin po, Mr. Chair? Yung indisi ano yun? Kino yun?
Sa raw at saka enhanced version. Hindi po si PBBM yan. Hindi si... PBBM. Hindi po yan ng presidente. Thank you, Mr. Chairman. At kahit na po, paulit-ulit sabihin ni Pebbles na hindi po yan si PBBM, ang mga DDS po, lalo na po yung mga nasa, kumbaga yung talagang, ang mga utak po'y nalusaw na sa pagiging panatiko ni Digong. At kahit mali na ay kinakampihan pa rin nila dahil nga po sa kanilang sobra-sobrang paghanga kay Digong at sa mga kaalyado nito. Ang tingin po ng mga tao na yan ay sinisiraan ni Pebbles etong si Harry Roque. Pero hindi po nila alam o hindi po nila matanggap lang talaga na ang video na yan ay talaga naman pong altered AI, deepfake, kung ano man po ang tawag dyan. Ayan po talaga ay peke at hindi po talaga si PBBM ang nandiyan sa video na yan. Matagal na nating alam yan. Matagal na nating naipaliwanag yan. Matagal na nating sinabi yan na ito pong mga video na ito na lumabas ay hindi po talaga si PBBM. Pero ang mga DDS nga po ayaw nilang aminin sa kanilang sarili. In denial sila at pangangatawanan nila na ito po'y totoo. Bakit? Kasi ang gusto nga nila, ang maupong presidente ay si Sara Duterte. Sunod-sunod po ang dagok sa buhay ngayon ni Harry Roque. Diba? Siya po ay naging wanted sa Kongreso at soon ay meron din pong kaso na yan na human trafficking na tingin ko ay pwedeng lumabas ang kanyang warrant of arrest anytime at hindi po siya kinuha na abogado ni Digong para sa kaso nito sa ICC. Napakarami pong kamalasan sa buhay ang tinatamasa ngayon ni Harry Roque. Kasi nga po dahil po yan sa kumbaga mga nagawa niyang kamalian noong si Digong ang presidente. Karma is real. Ito na po ang karma ni Harry Roque. Ngayon po, ang sabi ni Harry Roque ay hindi na daw po siya uuwi ng Pilipinas. Never na daw siyang babalik ng Pilipinas. Mukhang magkakatotoo po dahil madadagdagan pa ang kanyang kaso. Dahil meron pong nag-witness na, meron pong may affidavit na magtetestigo na etong si Harry Roque ang siyang pasimuno po dito sa fake video ni PBBM na sinasabing gumagamit ng pulburon. Na maliwanag na hindi naman yan talaga si PBBM. Alam natin yan. Talagang hindi si PBBM yan. Ngayon po, dito po sa pangyayari na ito, tingin ko talagang si Harry Roque po uubusin ng lahat ng resources, ibebenta lahat ng pwedeng ibenta habang siya po ay nagtatago sa ibang bansa. Wala naman siyang magiging source of income habang siya ay nagtatago. Diba? Anong kanya magiging source of income? So, ang mangyayari niyan, susustentuhan siya ng kanyang pamilya. At tingin ko, sa dami naman ng properties na naipundar nitong si Harry Roque, mga negosyo na kanyang naipundar, tingin ko, kaya namang tustusan ang kanyang pagtatago. Pero ang tanong, hanggang kailan? Hindi naman bumabata itong si Harry Roque at siguro na napansin naman ninyo na papayat ng papayat ito, stress na, nako, baka mamaya mas maging malala pa ang kalagayan ito kaysa kay Digong. Diba? Baka ang mga sakit na dumapo dito kay Harry Roque ay mas malala. Kaya po, hanggang kailan magtatago ang isang Harry Roque na kayang-kayang pabagsakin ang gobyerno ni PBBM. Kaya nga kaya, no? Yun naman mapapaisip ka, yung mga salita nila, kayang-kayang pabagsakin. Nagkamali ang gobyerno, nakalabanin ako. Diba? Mga ganon. Pero putya, magkano kaya binayad nila dyan sa peking video na yan? At inilabas pa nila. Diba? Kasi kunwari lang ako, DDS ako. Kasama ako dyan sa nagplano na yan. Tapos inilabas yung video. Tapos binigay na sa akin, Mac, ito yung video ng pulburon. Kailangan na natin tong ipalabas. Kailangan na natin tong ipakalat para mapabagsak na natin ang gobyerno ni PBBM. Alam nyo, tatanggi ko. Kunwari, pinasa sa akin yan, yung video na yan. Makita ko, in the first time na mapanood ko yan, umpisa pa lang, iiling na ako. Magaling pa ako mag-edit yan.
Magaling pa ako mag-edit dyan eh. Diyos ko po. Kayang-kayang ilagay yung mukha ni PBBM sa tunay. Sa tunay na gumagamit ng pulburon. Bakit doon pa sa ganun sila gumawa? Diba? Alam niyo po, eto, may nang uto na lang siguro kay Harry Roque patungkol po dito sa video na ito eh. Para ipakalat. Pero kung ako, papasaan mo ng ganyan, DDS ako, ire-reply ko, ay, halatang-halata naman to na peke. Masisira tayo dito. Hindi tayo pwedeng magpalabas ng ganyan kasi hindi yan papaniwalaan ng tao. Bakit? Kasi kahit ako mismo, nung napanood ko yun, alam kong peke, kitang-kita ko pala, unang ano pa lang, may nag-edit nga din yan eh. Nilagay mukha ni Sara, mukha ni Digong at mukha ni Baste. O mukha yata ni Pulong. Tatlo sila sabay-sabay, gumaganon. Diba, Jesus Maria Joseph? Sabi ko nga nung nakita ko yung video na yan, dapat kinontak nila ako. Mas magaling pa ako mag-edit niyang video dyan. Kaya, kumbaga si Harry Roque, hanggang yabang na lang, hanggang astang malakas na lang, pero walang kadating-dating, walang buhay-buhay ang mga pinagagagawa nito. At ang mangyayari lamang dito ay magtatago na lang ng magtatago. At siguro baka umuwi ito kapag mangyari, kunwari ang presidente maka-DDS, baka eto, uuwi na lang at magpapakulong, pero VIP sa kulungan. Pero tingin ko, hanggat si PBBM ang presidente, hanggat kaalyado ni PBBM ang presidente, hindi na uuwi ito. Magtatago na to. Kasi hindi madidismiss ang kaso niya eh. Diba? Matitibay yung mga ebidensya laban sa kanya. So, yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Salamat po sa video ni Sir Mike Abe na ating na-reactionan. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, huwag po kayong maniniwala basta-basta sa fake news. Ayan. Ingat po kayo. Mama chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first. Thank you po. Ayan o. So, napakaliwanag ng question and answer ng testigo na ayaw man niyang aminin siya DDS, pero siyempre kasama siya sa meeting ng rally ng mga DDS at kasama siya sa Hong Kong, nag-dinner. So kung hindi man siya talaga umaamin na DDS, pero siya ay nakapasok sa meeting ng DDS lead by Attorney Harry Roque. Siya parang nagbayad ng restaurant, kinain nila, tapos sa pinag-topic ay yung fake video, fake picture na gumagamit ng illegal, bawal na drugs ang ating Pangulo. Pero hindi naman si BBM yun. Talagang inedit, ginawa-gawa lang yan. So Maharlika at Harry Roque po ang lumalabas na nasa likod nito. Base dito sa testigo. Hindi po kwento yan. Sinumpaang salaysay. Pinirmahan. Kaya nga ang pinagbabasihan ng pagtatanong ni Attorney Romeo Acop ay yung sinumpaang salaysay paulit-ulit na binabanggit. Kasi si Acop, hindi po yan magtatanong ng ganyan kung walang sinumpaang salaysay. Dahil yan po ay dating pulis. Dating direktor yan ng Criminal Investigation Detective Group. Kung ano yung hawak ni General Torre ngayon, dating hawak ni Acop yan, retired general. Abogado pa. Kaya alam na alam, nakita nyo yung flow ng pagtatanong, di ba? Talagang lumabas yung hindi makaiwas doon sa sinumpaang salaysay yung testigo. Lutang na lutang yung kanya sinabi at pinanindigan na talagang si Harry Roque, Maharlika at yung fake video, fake picture doon sa kanilang nilabas na controversial noong nakaraang taon. July po nangyari yung kanilang rally sa Hong Kong para siraan si Pangulong Marcos. Tapos pagkatapos ng rally, nag-dinner at yun ang agenda. Ang lupit nitong mga ito. Grabe talaga. Ayan, kailangan malinaw na ongoing ang investigation ng NBI tungkol din sa video niya, hindi pa tapos. Yung testigong yan, napakalaking tulong yan sa pagpapail ng kaso against Harry Roque at iba pa. Dagdag na kaso ito, kasong kriminal ito. Pagpapabagsak, sedition, rebellion. Kasi ang purpose, sirain si Pangulong Marcos sa international community at sa mga Pilipino. Sa kanilang fake, gawa-gawa lang, edited na fake na video at saka picture. Ganong kasama yung Harry Roque. Ang nagdidiin, testigo. Okay? Base dun sa sinumpaang salaysay, napakasamang tao ni Harry Roque. Tapos naniniwala kayo sa kanya. Kaya nagtatago, ang dami niyang kaso rito. Nangingi pa ng political asylum sa Netherlands. Anong gagawin niyo? Hindi naman siya abogado ni Duterte. Nireject siya ng mga Duterte. Hindi siya welcome bilang isang abogado ng mga Duterte. So, talagang useless ang kanyang pagtatago. Dapat ibalik ng Pilipinas
kasuhan at ipakulong itong Harry Roque ito sa akin pong opinion. Okay?